we're going to talk about something that are already happening, no, sa lahat ng tao, no, sa akin, sa katabi mo, sa iyo. This is happening to everyone. But hindi natin napapansin that it is very powerful yung mga bagay na nangyari na hindi natin alam. No, na hindi tayo aware, dinaanan natin pero ang daling nakalimutan. Do you know the untold story of the person beside you? Siyempre hindi, di ba? Kasi hindi niya nga nakwento. Kasi hindi nga siya aware doon sa nangyari na yon. Pero may malaking impact talaga sa buhay niya. Tama? Kasi madalas ang naaalala lang natin yung supernatural things na nangyari sa buhay natin eh. Madalas naaalala natin yung mga phenomenal things. Yung mga kahindik-hindik na pangyayari sa buhay natin. Yun lang madalas ang naaalala natin when we testify things for the Lord. Amen? Pansinin niyo, yung simpleng hindi ka nakasakay ng jeep, hindi mo na natetestify yun. Hindi yung simpleng nakasakay ka ng jeep kanina, yung nakarating ka dito, hindi mo na siya maaalala 10 days from now. Tama o mali? So maraming bagay na nangyayari na hindi na natin naaalala. And that's what you call the untold story. Tama? Ang nakakwento lang natin sa mga kaibigan natin, yung highlights ng buhay natin. But the small things, hindi natin na-testify o hindi natin nakukwento sa kanila to lift up the name of God. Amen? Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you for this morning na pinagkaloob nyo sa bawat isa. We believe that your peace is with us. May your joy, peace, love be in this place today. And Lord, we charge the holy angels concerning the way of Pastor Nikki, Daniel, and Mama going to the hospital. And Lord, we declare ang katagumpayan sa buhay ni Pastor Nikki. And may you guide, may you charge your angels to guide Daniel driving the car. And Lord, may you touch the heart of every person na makakasalamuhan nila sa hospital, na asikasuhin sila ng maayos. And we already claim the healing and the victory in the life of Pastor Nikki. And God, we are here to hear your words, to learn, and to go back to your calling. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So the untold story, yun yung pag-uusapan natin ngayon, no? Untold story. Kasi marami sa atin ang hindi na naaalala yung mga bagay, kanina, nasabi ko kanina, no? Yung mga simplest things na nangyari sa buhay natin, pero may malaking impact na naiambag sa buhay mo kung bakit ka ganyan ngayon. Amen? 1 Samuel chapter 3 verse 10. Sino dito nakakilala kay Samuel, by the way? Prophet? Okay. Prophet Samuel. Anong naging role niya sa buhay anong naging role niya sa first king ng Israel? So kilala natin si Samuel, pero hindi tayo masyadong familiar doon sa naging role niya for the first king of Israel. Sino po dito sa inyo nakakaalam na hindi naman talaga uso hari sa Israel noon eh? Tama? Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, siya lang yung hari ng Israel, ng bayan niya. Pero ang gusto ng Israel, meron din silang hari na pwede silang ipaglaban sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga nations. Tama? So pinagbigyan naman sila, ang first king ng Israel is Saul. So he is the first king, he is the people's choice. Tama? Hindi ang Diyos ang nagtalaga sa kanya, yung tao. Tama? If you're gonna read the story, so nagkaroon ng basihan yung mga tao kung sino yung maganda or fit para maging king. Tama? So si Saul yun.
Alright? So si King Saul, yung naging people's choice. David si David ba people's choice din? Do you really know David? Yan. Sino si David? So si David, siya ang pinili ng Diyos. Amen? Kung si King Saul ay pinili ng tao, si David ay pinili ng Diyos. Amen. So 1 Samuel chapter 3 verse 10, the Lord came and stood there, calling us at the other times. Or, bakit kaya parang pang ilang beses niya nang tinawag si Samuel? No? Pag si Lord tumatawag, laging dalawa no? Ricky. Di ba? Laging dalawang beses yung tinatawag yung pangalan. Bakit kaya? So, mamaya malalaman natin, no? And matututunan natin. Samuel. Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Hindi ito yung first time na tinawag ng Diyos si Samuel. Okay? Madalas, ang nakikita natin is the last thing na na-experience natin. Tama, mali? Hello? Ang laging nakikita ng tao sa iyo is you right now. Hindi nila naaalala or nakikita yung mga dati mong experiences. Especially, pag bagong kilala mo yan na tao, no? Hindi sila makapaniwala, na ganun ka pala dati. Diba? Pero, yung mga taong matagal mo nakilala, the last thing they know you, yun ang paniniwala nila kahit nagbago ka na ngayon. Amen? Pero nakuha natin, yun talaga yung hindi natin may iwasan. Kung ano yung pagkakilala, di ba first impression last? Tama? Kaya hati yung mga tao sa paligid mo. May ibang nakakilala sa'yo, ang taas ng tingin sa'yo. Yung iba nakakilala sa'yo, ang baba ng tingin sa'yo. Do you agree? Sino sa inyo ang merong mga ginagawang bagay sa kanilang mga bahay or sa kanilang mga sarili na ginagawa nyo ng sarili nyo lang at hindi nyo pinapagawa sa iba for some reason? Amen? Meron, nung nakausap ko yung asawa ko na sobrang ganda. Tinatanong ko siya, bakit ba kasi ayaw mong ipalinis sa akin? Ba't ayaw mong ipagawa sa akin? Para sana makagawa ka ng ibang bagay, 'di ba? Yung magawa mo yung mga maglalaba ka, sige maglaba ka or magluto ka, no. Ako na magwawalis, ako na magmamap. 'Di ba? Ayaw niya. Ang katwiran niya kasi pag ginawa ng iba, hindi ko alam kung malinis ba talaga. Tama? So for some reason, ginagawa mo yung isang bagay, no? Ginagawa mo yung isang bagay ng sarili mo at hindi mo pinapagawa sa iba kasi meron kang sariling rason. That is the only thing that you are in control. Tama? Pag pinagawa mo yung sasakyan mo sa mga mekaniko, nagpa-change oil ka, madalas nakakalimutan mo or madalas hindi mo alam kung talagang change oil ba yan, lalo na kung sa kasa yan. Pero kasi pag nagpapa-change oil ako ng sasakyan, ako na mismo gumagawa para alam ko kung ano yung oil na nilagay ko. Alam ko kung kailan ko siya next i-change oil. Pag nagpapalit ako ng brake pads, ako na mismo nagpapalit ng brake pads ng sasakyan ko, ako na naglilinis. Lahat, no? Pero pag mag-overhaul na ng makina, medyo kailangan ko na ng katulong, no? Bakit? Kasi at least alam ko kung kailan ako next magpapalit. Kung ano yung quality ng gawa. Tama? May mga bagay na ayaw mo nang ipagkatiwala mo na sa iba kasi gusto mo alam mo yung ginawa. Tama, mali? But most of the efforts that you make in your life that are the most valuable will be least visible at first. Do you believe that? Yung mga bagay na ginagawa mo na todo effort ka, na para sa'yo, importante yon. Sa buhay mo, yung iba hindi nila na-appreciate yon. But it's okay. Diba? At least, ikaw alam mo. Tama? Sabi mo sa katabi mo, at least alam mo.
Narinig nyo na ba yung salitang wala ka nang ginawang tama? Di ba? Hari ka ng sablay. Wala ka nang ginawang tama. Di ba? Walang nakakaalam kung ano yung mga tama mong nagawa kung di ikaw lang. And that's the untold story of your life. Hindi alam ng mga tao sa paligid mo kung anong nagawa mong tama. Ang nakikita lang nila sa'yo kung ano yung natsempohan nilang nagawa mong mali. At yun yung tumatak sa kanila. But the untold story, pag nalaman nila yon, baka, tama? Meron ba kayo na experience na ganyan? Nadja-judge ka nila doon sa last thing na nakita nila sa'yo. Amen. Halimbawa, si Pastor Lucky. So meron mga mangilan-ngilan dito or sa labas o mga kamag-anak ko na ang tingin sa akin is still the same kung paano nila ako nakilala noon. Tama o mali? Kahit na marami nang nagbago sa buhay ko at alam ko yon, alam ng asawa ko yan. Hindi ko kailangan sabihin sa iba na ganito na nangyari sa akin. Nagbago na ako kahit anong sabihin mo, hindi sila maniniwala sa'yo not unless makita nila yung proof. Amen. Halimbawa, gym. Di ba? Gym. Nung first time ko nag-gym, nag-post pa ako my day. Sabi ng asawa ko, nag-post ka agad, di mo naman alam kung hanggang kailan ka mag-gym. Sabi niya sa akin, oh my goodness. Oo nga, no? Sige na nga, hindi na ako magpo-post. So, hindi na ako nag-post. Kasi, kung mag-gym ako, tapos mag-post ako, tapos walang progress, kakaya naman. At least kung wala man progress, hindi nyo alam na nag-gym pa rin ako. Di ba? Gets? Nag-gets ba natin? So, hindi mo kailangan ipagkalat kung sino ka. Hindi mo kailangan ipagsabi kung ano yung mga tama mong nagawa. But at least, you know yourself. God knows it. And the people around you knows it as well. Amen? So, may mga bagay na hindi na nalalaman ng ibang tao, pero may malaking impact sa buhay mo. Amen ba yun? By the way, Samuel, alam niyo ba ibig sabihin ng Samuel? Sa Hebrew word, ang basa sa kanya, hindi ko alam kung Shmuel. Ibig sabihin nun, God heard. Amen? God, sabi mo sa katabi mo, God has heard. Bakit kaya yun ang pangalan ni Samuel? Bakit yun ang ipinangalan kay Samuel? If you will know the untold story, pero meron naman pala sa Bible, no? Hindi na kailangan ng untold story. Pero if you will know the story of Hannah, do you know Hannah? Si Hannah po ay ang ina niya. Ina ni Samuel. Okay? So si Hannah, meron siyang barren womb. Alam niyo ba 'yon? Ano yung barren? Baog. 'Di ba? So si Hannah, alam niyang meron siyang ganong sitwasyon. Pero hindi siya huminto. Ano yung ginawa ni Hannah? Hindi siya huminto ng paniniwala or kakaantay sa pangako ng Diyos. Hindi siya nag-fail maniwala na God will hear her one day. Amen? Kaya ang pangalan ng anak ni Hannah ay God has heard. Amen? So marami sa ating dito, may mga pinapanalangin, may mga pinapanampalatayaan na mangyari sa kanilang buhay na hanggang ngayon wala pa rin, but definitely, God will hear it. Sabi mo sa katabi mo, it will come to pass. Mangyayari yan. Yan. Di ba? It's just a matter of how you will believe and hold to the promises of God. Amen? Grabe, no? Samuel, dun pa lang sa pangalan niya, very powerful na eh. There is power. Now Jesus is here. There is power in the name of Jesus. What a beautiful name it is. So,
the healing that we declare for Pastor Nikki will be heard in this very moment. God has heard. Hallelujah. But sometimes, mga kapatid, ito yung nangyayari, no, madalas sa atin. Alam na natin kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Tama? And sometimes, yung tingin mong maganda, yun lang yung pinaniniwalaan mo. Pero yung ibang bagay, hindi na. When something is being altered, hindi to maganda on the process. Tama? Pag merong nire-renovate, hindi siya maganda on the process. Amen. Pag nagpapagupit ka, pag shave ba dito agad, ang ganda na? Di ba mukha kang bunot? Di ba? Pag dito, burst fade nga, dito pa lang yung nare-razor, dito pa lang, magrereklamo ka na ba agad? Ang pangit naman yan, boss! Di ba you trust the barber? Barbero nga eh. Paniwalaan mo. Kaya ka sa kanya nagpagupit kasi naniniwala ka na kaya niyang ayusin buhok mo. Tama? So on the process, medyo ang sagwa tignan, no? Pero pag natapos yan, doon mo ma-appreciate. Amen? When you don't recognize God's calling, you will take it differently. Amen? Pag hindi mo talaga alam o hindi ka familiar doon sa pinapagawa ng Diyos sa'yo, you will definitely take it differently. Amen? Sasabihin mo pa, I rebuke you, Satan. Diba? May pinapagawa sa yung bagay na hindi mo gusto. Nire-rebuke mo. Tama? Sino sa inyo ang employed ngayon? Sino naman sa inyo ngayon yung mga may ministry? Di ba? Nung mga story na to, mga kapatid, nung mga panahon na to, nung tinawag si Samuel at sumagot siya, alam nyo ba kung nasan siya? Nakaninong poder siya? Si Eli. No? Sino dito nakakilala kay Eli? Ha? Si Eli. Do you know Eli? Si Eli, ano siya? So, noong mga panahon na to, si Samuel ay nasa pangangalaga ni Eli. So, Eli is a priest. Nasa ministry siya, tama? Lahat kayo, or yung iba dito may mga ministries, yung iba dito may mga trabaho, nasa school. The question is, can you still do or can you still respond for the calling of the Lord? Kahit nandyan kayo. Because sometimes, you will encounter a leader na feeling mo mas magaling ka pa dyan eh. Tama? Minsan may encounter ka na boss na, o yung boss mo na iisipin mo, paano kaya naging boss to? Paano naging director to? Pambihira, parang mas magaling pa ako. Tama, mali. Di ba may na-encounter tayo na ganyan? Meron ka may encounter na na pastor, halimbawa, kami, mas magaling ka pa. Marami tayong what ifs eh, di ba? Last Wednesday, we talk about what? How to manage, di ba? Marami tayong what if. No? So, hanggang ngayon, meron pa rin tayong what if. Tama? Kung siguro ginawa namin yon, baka hindi nangyari to. May mga ganun tayo, tama, mali? Now, 1 Samuel chapter 3 verse 1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. No? In those days, the word of the Lord was rare. No? There were not many visions. You see,
kung yung mga what ifs natin pinairal natin ngayon or pinairal natin noon or ngayon, hindi natin alam kung anong mangyari. Tama? Hindi naman sa rare yung word ng Panginoon. Sadyang wala lang talagang nakikinig. Amen? Pansinin mo, maraming Kristiyano na madalas nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero yung nalalaman nila, rare. Amen. Tama, mali. Bihira yung alam nilang magandang pangako ng Panginoon. Bihira yung, o konti lang yung pananampalataya, konti lang yung pinaniniwalaan nila, pero pag sa ibang bagay na parang ayaw na nilang maniwala. Kasi they have their own diskarte or knowledge, no? How to do such things. So maaring nandyan ka ngayon sa posisyon mo. Feeling mo hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw to minister to somebody. Pero hindi eh. Si Samuel nakapag-minister pa rin kahit nasa ilalim siya ni Eli. Tama? Ibig sabihin, hindi yung leader mo yung problema. Tama? Hindi yung pastor mo yung problema, hindi yung boss mo yung problema. In fact, ang madalas nagkakaproblema nowadays, yung leader. Bakit? Kasi pasaway yung member. Aray ko. Madalas nagkakaproblema yung manager kasi pasaway yung mga empleyado. Bakit? Kasi they don't know what to do. Hindi nila alam that they can still minister kahit na yung leader mo ay kahit na yung leader mo si Richie. 'Di ba? Walang problema kahit sino leader mo. Kung talagang may calling sa iyo ang Panginoon, you will respond immediately. But the thing is, kahit pa ang maging leader natin dito, si Pastor Stephen Prado, kilala niyo ba yun? Stephen Prado, kilala niyo yun? Kasama nila, meron na kasama na natin yan sa Christmas party, di ba? So, ngayon ano siya kilala siya ngayon na youth pastor. Kahit pa si Dr. Miles Monroe, yung maging pastor mo, kung sa'yo may problema at ayaw mong mag-respond sa calling, walang mangyayari sa ministry. Amen ba dyan, mga music, no? Dance, media lang tayo, ha? Amen? So, wag kayong maghanap ng leader na ang quality, halimbawa, gusto nyo kasing tangkad ni Pastor Pao, lahat, yung leader mo, gusto mo kasing ganda ni Jem, gusto mo kasing gwapo ni Del, yung parang mga K-pop, yung mga datingan, no? Pambihira. Kahit pa si John Cook ang maging leader mo, meron ba nun? Tama? Meron bang John Cook? Ha? John Pio? Meron? So kahit pa sobrang pogi at sobrang galing ng leader mo, kung hindi ka mag-respond sa calling ng Panginoon, hindi ka makapag-minister. So huwag kang maghanap ng wala kung anong nasa iyo ngayon. Learn how to manage it. It's not about what you have, it's about how you manage it. Now, this is what I mean. The ministry that we have today, sabi mo sa katabi mo, the ministry that we have today, kahit hindi sa ministry sa church, yung family mo, kung ano man yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, that is your ministry. The ministry that we have today, sabi mo sa katabi mo, is largely connected to all those times you don't see where we could have done something that we should have done and didn't do. Kasi maraming what if. Tama? Yung ministry na kinabibilangan natin ngayon, hindi kailangan nasa music, dance ka, no? Kung ano yung pinapagawa sa iyo ngayon ng Panginoon, that is your ministry, no? Pero kung tinatawag ka talagang kumanta dito para sa Panginoon, kumanta ka na. If God is calling you to do that, then do it. No?
Now, if God is calling you to be an example to your family, then do it. Amen? To be a light of your family. Go and make disciples of all nations. Amen? Hindi mo kailangan ng sobrang extravagant setup to minister. Dito pa lang, you can minister na. We can already minister here. Hindi natin kailangan ng sobrang malaking building agad. Kung dito pa lang hindi natin nagagawa, pag may malaking building na tayo ng church, wala pa rin mangyayari nun. So wala tayong problema. Huwag mo nang isipin na hindi malaman ng ibang tao kung ano yung mabuti mong ginawa. But the thing is, you know what you did. And that's what matters most. Hindi mo kailangan i-announce. Di ba, biblical yun? Hindi mo kailangan sabihin sa kaliwang kamay mo kung ano yung nagawa ng kanan mo. Tama? So, just do what you have to do. Ipagpatuloy mo lang. Ang madalas kasi, pag hindi ka na nare-recognize ng mga katabi mo, hindi nare-recognize yung ginawa mo ng kapitbahay mo, tumitigil ka na. Sino bang kilala niyong Bible character? Yung sobrang tindi ng testimony na pinagdaanan sa buhay. Di ba madalas si David? Si Job? Favorite mo ba yun? Hindi. Sino ditong madalas nababanggit si Samuel? Or sinong may favorite kay Samuel? Wala, di ba? Kasi hindi naman ganun katindi. Hindi naman ganun katindi yung feeling natin, hindi ganun katindi yung nagawa niya. Tama? Pero hindi natin alam, kung hindi tinawag ng Diyos si Samuel, sana hindi naging hari si David. Tama? So ibig sabihin, lahat tayo dito, lahat ng katabi mo, merong importanteng role sa buhay mo yan. Kaya wag nating i-just yung mga katabi natin. Masyado nating sinisino, pagka walang masyadong ambag sa buhay natin, hindi natin masyadong papansinin. Tama? Ang lagi lang natin papansinin, yung may mga say sa buhay. Kaya ang nangyari, may mga untold persons, hindi na-appreciate yung mga nagawa nilang tama para mangyari sa buhay mo kung anong meron ka ngayon. Kilala nyo si Flip? Kilala nyo si Flip? Alam niyo yung Flip? Ayan, ang galing ni Jem. Diba? So the untold story beyond his success, hindi alam ng tao yun. Diba? Behind those success. Wala sana siya sa lugar niya ngayon kung hindi doon sa taong nagdala sa kanya doon sa pinag-umpisahan niya. Tama, mali? Hindi alam yun. But the thing is, God knows it well. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you for the love of the Lord. And I love you for who you are. Hallelujah. Nakikinig pa ba kayo dyan? Now, let us take a look of the transition. 1 Samuel chapter 3. Tingnan natin kanina bakit sinabi ko, pang ilang tawag na ng Diyos kay Samuel yung verse 10. Tama? Nakikinig ba kayo? Pang ilang tawag niya na yon. Bakit? Tingnan natin dito. 1 Samuel chapter 3 verse 6 to 7. And the Lord called again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call my son. Lie down again. Matulog ka lang dyan. Hindi kita tinatawag. Diba? Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. You see? Hindi lahat ng hindi pa nakakilala sa Panginoon ngayon ay habang buhay hindi kilala ang Panginoon. Because there will be a transition. Parang yun nangyari kay Samuel. Nung tinatawag siya ng Panginoon, hindi niya pa kilala ang Diyos. At hindi pa nare-reveal sa kanya ang mga salita ng Diyos. Kaya nga kanina sinabi ko, maraming tao ang titignan ka o huhusgahan ka doon sa huling pagkakakilala nila sa iyo. But the thing is, there will be a transition. Parang yun nangyari kay Samuel. Hindi pa niya kilala si Samuel eh. Hindi pa kilala ni Samuel ang Diyos.
Di ba? So yung nanay ni Samuel, si Hannah, is praying for a child. Then God has heard. Then yung answered prayer ni Hannah na si Samuel heard God. Make sense? 1 Samuel chapter 4 verse 1. And the word of Samuel came to all Israel. That is the transition. Diba? Doon sa chapter 3, hindi pa niya kilala ang Diyos. Pero nung nakilala niya, the word of Samuel came to all Israel, to all the nation. Diba? Amen? Nakita niyo yung turnaround? Ibig sabihin, may malaking plano ang Diyos sa buhay mo, pero hindi mo pa lang kasi nare-recognize. Maybe, you're on process, no ba? You are work in progress. Nasa work in progress ka pa, nasa proseso ka pa. Pero wag mong huhusgahan yung sarili mo na hanggang dyan ka lang. Kasi definitely, God has a plan for your life. Na tipong pag nakita ng lahat ng tao, hindi sila makapaniwala, paano ka nakarating sa ganyang sitwasyon ng buhay mo? Amen. Meron ba sa inyo dito yung meron silang nakakausap na friends nila 10 years ago na silang hindi nag-uusap, tapos nung nag-usap kayo ngayon, sinabi nila, ibang-iba ka na. Di ba? Ang pinakamasakit na maririnig mo, yung 10 years na kayo hindi nag-usap ng friend mo, nakakilala ka 5 years ago sa Panginoon, tapos nagkita kayo, sinabi niya sa'yo, wala kang pinagbago. Di ba? It may be a compliment to your flesh, kasi wala kang pinagbago, mabait ka pa rin. Pwedeng ganon, di ba? Pero yung sasabihin, walang nakitang changes sa'yo. So definitely, meron dapat silang makitang nagbago sa'yo. Amen? Kasi pag pinoproseso mo na ang isang bagay, hindi man siya ganon kabilis matapos, pero may plano na yun, may master plan na yun eh. Meron ng perspective yun. So meron ng finished product na tinitignan. Tama? Ibig sabihin, lahat ng pinagdarasal mo, nilagay sa'yo ng Diyos yan, kasi para sa'yo yan. Kaya mo nai-imagine yung mga bagay na magaganda sa buhay mo, nakikita mo yung sarili mo nakaupo sa isang, I don't know, kung anong meron kayo sa panaginip nyo, or anong meron kayo, kung ano yung daydream na meron kayo, no? Pero definitely, kaya nyo naiisip yan because God put it in your mind and heart because that is for you. Hindi ipapakita ng Diyos sa yan kung di yan para sa'yo. Kaya mo nakikita yan for you to have something to pray with. At kung pinagdasal mo na yon, it is done. Tapos na yon. Sa'yo na yon. Aantayin mo na lang. Ang kailangan mo lang gawin ay kung ano yung nararapat mong gawin na naaayon sa kalooban ng Panginoon at sa Kanyang panawagan. If it is for you, it is yours. Kahit anong pagpigil ng kapitbahay mo, kahit anong sabihin ng workmate mo, wala kang mararating. Yung kapitbahay mo, pag nakikita ka madalas ka nagsisimba ka ng simba, wala man nangyari sa'yo, it's okay. It's okay. Ganun talaga. Pag nag-gym ka, hindi agad maganda yung katawan mo. Ang dami mong nakakasabay na puro borta yung katawan. Borta pa. Ganda ng term, di ba? Pagka nag-gym ka, ang dami mo nakakasabay, yung parang si Taguro na yung katawan, di ba? Pero ikaw meron kang ibang vision. Hindi ganyan yung gusto ko. Gusto ko yung ano lang, yung physique ko, slim lang. Di ba? So may inggit ka ba doon? Hindi, kasi iba yung plano ng Diyos sa'yo eh. Amen? Hallelujah. Thank you for that revelation. Hindi agad pag isang buhat mo, ang ganda agad ng biceps mo. Hindi agad yung pag nag-treadmill ka, maglulus ka agad ng 5 kilos, pambihira. Gradual yun. Pag nasa proseso ka, hindi mo agad makikita, pero pag dinire-diretso mo yan, it's already done. Makikita mo na yung itsura mo, na-visualize mo na yung sarili mo, meron ka ng abs hanggang pisngi. Diba? Puro abs na hanggang mukha mo, abs. Pambihira, diba? Sabi mo sa katabi mo, you are already successful in life. Tingnan niyo mabuti.
Kung ganito yung perception mo, yung perspective mo, yung pananaw mo sa buhay, you will definitely act as God wants you to act. Amen? Pag naiisip mo kasi, it's done! Kaya gagawin ko ngayon kung ano yung kailangan kong gawin, I will minister if I have to. Diba? Pero pagka kasi naiisip mo, kailangan kong kumayod, kailangan kong Huwag tayong masyadong magpabulag doon sa routes na ibinibigay ng mundo. Because definitely, there is a specific route na ibinigay ang Diyos sa'yo na kailangan mong gawin for you to achieve that goal or dream. Amen? Ibig sabihin, Pastor, kailangan ko mag-ministry na lang o mag-share na lang ako ng gospel. Kung maliit yung utak mo, ganun gagawin mo. Amen? Pero ang sinasabi ko, while you are in your workplace, while you are in your business, while you are in your school, while you are in your ministry, if you know that you are already successful, you will act like one. Amen? Ang hirap kasing kumilos, ang hirap mag-ministry if you don't have something. Tama ba? So nakita nyo yung transition ni Samuel, ang tindi. Diba? There are some things that we have to learn internally. Remember this? So that you can hear God, so that they can hear you. If you don't know how to, if you cannot hear God, definitely the people around you will not hear you. Amen? So may kailangan kang i-develop, may kailangan kang i-work out internally so that you can hear God, so that they can hear you, so that you can get on the inside. So that God can do it on the outside. Amen? Pag hindi pa kasi develop yung inner person mo, which is the spirit inside, hindi mo mailalabas yan. That's what you call the manifestation. So hindi mai-display ng Panginoon ang kadakilaan niya sa buhay mo pag hindi mo siya naririnig. Pag hindi mo alam yung panawagan niya sa buhay mo. Maaaring nasa dance ka ngayon, pero ang panawagan pala sa iyo ng Diyos, kumanta. Pero gusto mo kasing mag-dance. Kasi ang galing mo mag-lock. Di ba? Yung katawan mo parang, di ba? Mga ganun-ganun ka pa. My gosh, parang hindi na, ang hirap pala pag di ka nagsasayaw, no? Maaaring kumakanta ka ngayon, pero hindi naman pala yun ang calling ng Diyos sa'yo. Ang calling pala sa'yo ng Diyos, magsayaw, or mag-usher, or maging congregation lang. Amen? Ba't kayo natawa? Ba't kayo natawa? Maaaring nasa ushering ministry ka ngayon, pero tinatawag ka palang kumanta. Di ba? Hallelujah. So, let us be sensitive and let us hear God. Because God is so just, di ba? God has heard your prayers. In the meantime, si Samuel, hindi niya alam ang Diyos ng mga panahon na yon. Pero nung nalaman niya, sukdulang nagamit talaga siya ng Panginoon. Sa 1 Samuel, chapter 3, verse 8 to 9, and the Lord called again the third time, and he arose and went to Eli and said, here I am, pangatlong beses na to, no? Kung ikaw si Eli, anong gagawin mo? Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. No? Siyempre, priest, baga parang pastor yon si Eli. Dapat alam niya, nung una pa lang, nalaman niya na sino tumatawag dito? Pero kung yung iba, isipin, sino tumatawag dito? Nakakatakot naman. Kinilabutan pa, no? Therefore, Eli said to Samuel, go, lie down. And if he calls you, you shall say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went lay down in his place. Here comes verse 10. Diba? Sabi niya sa verse 10, the Lord came and stood there, calling as at the
other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak. Nalaman niya na kung ano yung dapat gawin, di ba? Speak, for your servant is listening. Sa tingin nyo, ilang beses tayo dapat tawagin ng Panginoon? Ha? Isa? Paano yung pangalawa na tinawag ng Diyos si Samuel ulit? Nakita niyo ba kung gaano ka-consistent at gaano ka-perseverance ang Diyos kay Samuel? No? Parang 4 times. Doon sa 4th time na pagkakatawag sa kanya, doon pa lang siya nag-respond kasi doon niya palang nalaman kung ano yung dapat gawin. Amen? So God will call you as many as it takes to call you. Tatawagin ka ng Panginoon kahit gaano pa karami kang dapat tawagin para makuha niya yung attention mo at para malaman mo kung anong dapat mong gawin pag tinawag ka niya. Kaya nga po nandito yung mga leaders, mga pastors nyo, so that if God is calling you right now, you know what to respond. Amen? Kasi si Samuel, nakapag-respond lang siya ng tama sa Panginoon nung nalaman niya kung ano yung dapat gawin. Nung tinatawag siya ng Panginoon, nakakala niya si Eli lang yung tumatawag sa kanya eh. Kasi hindi niya pa naman niya kilala ang Diyos. Siguro mo, kasi silang dalawa lang ni Eli nandun, tapos may tatawag sa kanya. Siguro yung iba dito, tatakbo na eh, no? Hindi mo ako tinatawag? Sino yun? Tulog siya ulit. Samuel, Samuel. Kulit naman ito ni Eli, pinagtitripan ako, no? Siguro ganun pa, no? Diba? If God is calling you, respond. Kung ikaw ay nawala na sa track, remember, God is still calling you. Pansinin niyo kahit na ilang beses na kayong umaalis sa umbrella niya, pilit pa rin niya kayong ibinabalik sa Kanya. Dahil lang sabi niya sa Kanyang salita, for no one can snatch them out of my hands. Pag sa akin ka, siya lang may karapatan magsabi nun. Amen? May mga bagay na akala natin walang nangyayari, pero kasama talaga yun sa plano ng Diyos. Amen? Let us go back to track. Even though we don't see it, He is really working. Kaya ka nawawala sa track kasi akala mo wala siyang ginagawa, but you need to remember, you should remember that even though we don't see it, He is working. He is way maker, miracle worker, promise keeper. Amen? If He promises you something, you should hold into it tight. Dahil pag binitawan mo yan, maliligaw ka. Mawawala ka sa focus, mawawala ka sa track, then God will call you again the 2nd time around. God will call you again the 3rd time. God will call you again 4th time. Pansinin niyo mga kapatid, hindi nagsasawa ang Diyos na tawagin ka ulit. Kaya nga marami ako nakakasalamuha nung mga Christian sila dati. Sinasabi nila, Christian ako dati. Pero hindi ka ba nagtataka, bakit mo ako nakilala? Tama, mali. May na-encounter ba kayong ganyan? May mga magsasabi sa inyo, mga katrabaho nyo or kaklase nyo, dati ako nag-church eh. Pero hindi ba sila nagtataka? Pati ikaw, hindi ka ba nagtataka? Bakit kanila nakilala? There's something you need to do. They need to go back on track. Pero pag hindi nagawa ng Panginoon yun, through you, gagawin ng Panginoon yan through others. Hallelujah. Kaya nga, ngayon pa lang mga kapatid, pag meron kayo na-encounter na ganyan ulit, make sure that you will do the calling of the Lord. Amen? Madalas yung iba, pag may nakilalang Christian, oy, Christian ka dati, ang sad naman. Ba't ka umalis? Invite kita sa church namin. Ay, ayoko. Okay. Tapos na usapan. Hindi nila ginagawa yung calling sa kanila ng Panginoon. At kung paano hindi tumitigil ang Diyos, ang Panginoon kakatawag sa atin, ganun din dapat tayo sa Kanya. Huwag tayong tumigil, kakabalik. Amen? Because in due season, sabi mo sa katabi mo, in due season, God will give it to you. Only God knows when. Hindi yung katabi mo, hindi ikaw magseset ng timeline because God knows when. Maaring ang akala mo
10 years pa bago ko maabot, pero bukas maaabot mo na. Pero next week maaabot mo na. Maaaring naiisip mo, 5 years lang, kaya ko to. Pero 7 years pa pala. Huwag kang susuko because God knows when. But the thing is, dapat alam mo na tapos na yon. Amen? Kung inabutan ka man ng katapusan ng buhay mo at hindi mo naabot yon, but at least God will do it to your children. Amen? Gagawin ng Diyos sa family mo yon. Pag pinangako niya, mangyayari yon. Naintindihan po natin? Galatians chapter 6 verse 9. Ano sabi niya? Sino dito nakakabisado ng Galatians chapter 6 verse 9? This is very good. Favorite verse ng marami to. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. We will reap what we sow in due season. Ibig sabihin, God has His own due season, not your season. Amen? So, for 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Amen? Hindi natin alam, God is really working. Amen? Hallelujah. Kaya yung prelude natin kanina, ganda, di ba? Let us remember that if God is really working, same goes with your sin. It is already gone. Your sin is dead and gone. Amen? For the things that are sin are transient, but the things that are unseen are eternal. Minsan ba naisip mo ang unfair ng buhay? Last question. Minsan ba naisip mo ang unfair ng buhay? Marami sa atin nakakaisip unfair ang buhay. Kasi ginagawa mo naman lahat, pero hindi mo maabot kung ano yung naabot ng kapitbahay mo. Ginagawa mo naman lahat, pero hindi mo maabot kung ano yung naabot ng pamilya mo. Ginagawa mo naman lahat, pero hindi mo maabot kung ano yung naabot ng churchmate mo. The thing is, if you think that life is unfair, just remember, Jesus died on the cross. Kung unfair ang buhay, dapat ikaw yung nakapako sa krus. Diba? Quote and quote. Diba? Nabanggit sa akin ng asawa ko yung kagabi. Sakto sabi ko, praise the Lord. No? Maraming beses tayo nagdadasal na baguhin ng Diyos yung taong ito. Pag hindi naging effective, anong kailangan mong gawin? You need to change your approach. Pag hindi ginawa ng Panginoon na baguhin ang buhay ng taong ito through some person, o ikaw hindi nagawa ng Diyos na baguhin ng hindi ginawa ng Diyos na baguhin tong taong to through you because you have the same approach. Why don't you try changing your approach? Amen? Alam niyo kung ginawa ni Hannah? Ulitin ko. Ang ginawa ni Hannah ay naging consistent doon sa paniniwala niya that God will hear her one day. Do you believe that God will hear you? Pero, sino po dito mas naniniwala that God has already heard them? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. When God heard you, hindi ibig sabihin, bukas meron na agad. When God heard Hannah, nabuntis muna siya. Ibig sabihin, pinoroseso pa. Masakit pa yon. Inilabas niya pa si Samuel. At si Samuel, bata pa, dumaan sa pagiging baby. Pero definitely, nangyari yung dapat mangyari. Amen? So when God heard you,
you will go through some pains in life. And after that pain, success. Hallelujah. Everyone standing. May natutunan po bawat isa? Praise God. Hallelujah. Father God, we thank you for this day. And God, we believe that you have heard each and every one of us. You have heard our cry. You have heard our prayer. And God, we declare once again the complete healing of Pastor Nicky right now in the name of Jesus. Hallelujah. And Lord, I declare sa lahat po ng mga kapatid ko na nandito ngayon sa lugar na ito, that you have already heard them. All their prayers are already answered in the name of Jesus. Thank you for reminding us these things once again. We bring you back all the highest praise, all the highest honor. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen and amen.